Pati po hanggang sa Visayas at Mindanao, naramdaman yung pagdanig na dulot ng lindol sa Bohol kaninang umaga. Nakatutok si Claire Delfin. Parang winawasiwas lang at halos mahulog na ang chandelier na ito sa isang bahay sa Iloilo City kasabay ng pagtama ng malakas na lindol kaninang umaga. Sa isang restaurant, bigla na lang din dumuyan ang ilang nakasabit na ilaw. Napalabas tuloy sa kalsada ang mga customer at crew ng kainan. Pati mga empleyado ng Hall of Justice agad lumabas sa gusali. Sa Barangay Concepcion, bumigay ang pader sa loob ng banyo ng pamilya Fernandez dahil sa lakas ng lindol. Sa Maasin City sa Leyte, nabasag naman ang mga salamin at naungkab ang mga pader ng isang supermarket. Tumilapon pa ang ilang tinda sa grocery na nakalagay sa istante. May ilan pa nga raw residenteng napaiyak dahil sa sobrang takot ng lumindol. Sa isang bahay sa Ormoc City, rinig pa ang tahulan ng mga alagang aso kasabay ng paglindol. Isang bahagi ng pader sa kalsada ang bumagsak naman at muntik ng madaganan ang dalawang residente. Tumumba rin ang basketball ring sa di kalayuan. Sa Baybay City, Leyte, marami ang kinabahan at natakot dahil sa pangamba na magkaroon ng tsunami. Pero nauna nang nilinaw ng PHIVOLCS na walang tsunami alert kasunod ng malakas na lindol. Gayunpaman, nag-ikot pa rin sa mga tabing dagat ang Disaster at Rescue Team para tiyakin ang kaligtasan ng mga residente. Nagkaroon naman ng malawakang brownout sa Dumaguete City at Karatigbayan sa Negros Oriental matapos mabuwal ang ilang poste ng kuryente dahil sa lindol. Agad ding nagsilabasan mula sa mga bahay ang mga tao. Ilang pasyente nga raw sa Silliman Medical Center ang inilabas sa parking lot dahil sa lindol. Sinuspende muna ang klase sa lahat ng eskwelahan sa Dumaguete para inspeksyonin muna ng mga otoridad ang mga gusali kung ligtas pang gamitin ng mga estudyante. Hanggang sa Pagadian City sa Zamboanga, naramdaman din ang mahinang paglindol. Inabisuhan na lang ng CDRRMC ang mga residente sa tabing dagat na maging alerto. Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras.